Ito si Pastor Ruban ng Jesus Coffee Church. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Ayan, salamat sa Diyos. Nagpupuri tayo sa Panginoon sa isa na namang matagumpay na ating physical gathering at purihin ng Panginoon sa mga nakasama natin sa pagpupuri, pagsamba at tunay nga na ang pagpapala ng salita ng Diyos nasa atin. Salamat sa Diyos kung kayo po ay first time na maka-join dito sa OPM. Mag-comment kayo dyan ng new blessing. Ganun din ang ating mga kapatid. Reminder para sa ating digital evangelism. Ayan. I-share natin yung ating live. Click natin yung share. Ayan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin na patuloy na pinagpapahala ng kanyang salita at lagi active na active sa gawain ng Panginoon. Good evening sa inyo dyan, Sister Mary Monson and Sister G. Johan. Good evening. Shout out kay Sister Lola and Sister Ruth Inonog, kay Mami Beng at Sister Novi, kay Brother Genesis. Good evening, Daddy Steve Reynolds. Praise the Lord. Kay Brother Richmond Cuenca, mapagpalang gabi sa iyo. Shout out kay Sister Ye, Brother Mike, sa inyong family, kay Brother Reg, Sister Pat. Good evening kay Sister Regine at Brother John Hill, kay salamat sa buhay niyo mga kapatid. Siyempre, shoutout sa mga kapatid natin dyan sa China. Sister Ria Quaresma, good evening. Ganun din kay Sister Cheng, kay Mami Weng at Brother Francis sa inyong family. Salamat sa Diyos. Samahan niyo kami. Tayo ng gabay sa Panginoon sa panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Heavenly Father, we thank you. We bless you. Hallelujah. We thank you for the opportunity, Lord, that we can come to your presence with boldness, knowing that your grace is sufficient in our weaknesses and your power is available for us. Holy Spirit, thank you. We come in the name of Jesus and just want to bless your name. Thank you for the blessings na natanggap namin, Panginoon. Thank you for the blessings na mga darating pa sa aming mga buhay. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa aming mga kapatid na kasama namin sa pagbabahagi ng salita. At narito, hinanda mo na naman ang mensahe mo sa amin para kami ay magabayan, magliwanag ang aming pamumuhay. Kaya, Panginoon, nagpupuri kami sa iyo sapagkat ikaw ay magtuturo at magsasalita. Mangungusap ka sa amin. God, we ask in the name of Jesus that our hearts will be open to you, na ang aming mga puso ay maging mabuti na tatanggap ng iyong salita. Ang binhi na salita ng Diyos, Lord, itanim niyo po sa amin. Tumubo, lumago at makita ang maraming bunga, mga pagbabago magkaganap sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy kaming mabubuhay ng may karangalan, kabanalan at mabubuhay para sa iyong karangalan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, we ask that you will bless us with your Holy Spirit. Your Holy Spirit will give us wisdom, knowledge, understanding, counsel, fear of the Lord, strength, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at pagpalain niyo po ang bawat isa na kasama namin ngayon, maging first timer o mga manonood ng replay. Pagpalain niyo po, Panginoon. Hayaan niyo na maranasan ka namin sa aming kalagitnaan. Thank you, Father. And Lord, we are praying that you dwell in the praises of your people. Manahan ka sa aming mga awitin, sa mga pagpupuri, sa aming pagsamba, Lord, dahil ang pagsama mo ang tanging nais namin. Kaya God, I pray na ikaw ay aming ma-experience ang iyong kapangyarihan, ang kapayapaan, kagalakan na mag-uumapaw sa aming mga puso. Lord, ngayong gabi we decree in the name of Jesus. Ikaw po'y sasagot sa aming mga panalangin. Gagawa ka ng mga himala sa aming mga buhay. Our life will be directed by you, ordered by you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin. And we just want to bless you and thank you for who you are, O God. And all of the blessings na hinahanda mo pa para sa iyong mga anak ay tinatanggap na rin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos sa buhay. Thank you, God.
muli, mapagpalang gabi sa ating mga kapatid. Kung kakapasok mo pa lang, welcome ka dito sa ating OPM online prayer meeting Monday to Friday 7 hanggang 8 as Pastor naman ng Jesus Coming Church. Kung kayo po first time, comment kayo dyan. New blessing, aawit muna tayo sa Diyos. Tingnan natin ng Sunday. It was you. Pag-comment naman yung lyrics dyan, kapatid. Salamat sa buhay ninyo. At tayong lahat ay sumabay, magpuri sa Panginoon. Shoutout sa inyong family, Sister Gina, Brother Willie, Steph Ocampo, kay Tita Nida, Tita Renny, happy birthday. Siyempre, belated. Kay Mami Bell, praise the Lord. Celebrate ang ating lovely wife ng 21 years of God's faithfulness. Praise the Lord. Ayan. Salamat sa Diyos. Good evening, shoutouts kay Sister Engracia and Girly Omori. Mapagpaalang gabi sa inyo dyan. Thank you, Lord. Kay Mami Ading at kay Kuya RJ. Shoutout sa inyo dyan, Brother Jonard and Sister Winnie, Brother Huge, Sister Maricel and Kuya Yuma. Praise the Lord. Ayan, magpuri tayo sa Panginoon. Bless you, Lord. Light up the waters.
glory, blessings, honor, and power, none other than the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat sa Panginoon. It was, mapapakinggan niya sa ating YouTube. Ayan, sa ating YouTube channel. Follow us sa ating mga social media platforms. Sa TikTok po, Jesus Coffee Cavite. Nandito rin tayo sa Facebook. Kaya encourage namin kayo mag-like, mag-subscribe, mag-follow para lagi po tayo updated sa lahat ng mga kaganapan dito sa Salamat sa Panginoon. Talagang si Lord yun eh. Itong awit na to. Sabi yung kapag may mga nangyayari sa buhay natin na parang, uy, paano nangyari yun? Mga kamanghamanghang bagay na hindi natin kayang gawin, nangyari. It was you. It was the Lord. We give Him the blessing, the glory, the honor, and all the power. Amen! Praise the Lord! Salamat sa Diyos sa buhay muli sa pag-awit mo sa Panginoon. Muli ng Panginoon sa mga kapatid natin joining us. Kung kakapasok ko lang, welcome ka dito sa ating OPM. Online prayer meeting, Mondays to Fridays tayo dito 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben, Jesus Coffee Church. Binabati natin ang ating mga kapatid. Salamat sa inyong buhay kay Sister Janet Quezon. Shoutout sa inyong family. Praise God. Hallelujah. Ang ating mga international churches, binabati rin natin si Brother Rodel and Sister Kay, sa ating J. Coffee Greece, kay Pastor Bong, at kay Pastor Josephine, ang mga pinagpalang lingkod ng Panginoon, kay Brother Amado Guhel. Good evening sa inyo dyan. Kay Tita Ning. Ayan, good evening po, Tita Ning. Tita Albero. Shoutout kay Sister Cynthia and Brother John. Oleta, good evening. Okay, mag-coffee break muna tayo. Thank you, Lord. Coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord. Para sa ating coffee break, mga kapatid, ito po ay matatagpuan sa Psalm 111. Ayan ang ating babasahin. Maiksi lang yan, ilang verses lang yan. Ang gusto ko dito yung verse 10, which is very knowledgeable na ang mga kapatiran natin na ang pagsunod at paggalang kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang taong masunurin ay pupurihing lubos. Purihin ng Diyos magpakilanman. Alam mo yon, yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon para tayo magkaroon ito. Wisdom from heaven, not the wisdom of this world. Yung galing sa Diyos mismo. Alam mo kung paano tayo magkakaroon yan? Making the right decisions, knowing what to do when other people do not know what to do. Alam mo, sumunod tayo sa Diyos. Kapag ikaw ay isang taong masunurin, kapag ikaw ay mayroong paggalang sa Panginoon, may takot ka sa Diyos, you honor Him with your life, kapatid, yun ang simula ng karunungan. Makikita mo ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. At sabi dito, ang taong masunurin, pupurihing lubos. Ayan, purihin ng Diyos. Praise the Lord. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Marapagpalang gabi sa ating mga kapatid. Yan ay hatid ng ating coffee break. Praise the Lord. Buhay tayo ng mga Bible. Buksan natin sa unang aklat ng Biblia. The book of the seed. The book of the beginning. Genesis. Thank you, Lord. Ang title ay Gospel in Genesis. Kaya Genesis chapter 1, verse 1, 2, and 3. Verses 1, 2, and 3. Ayan, habang binubuksan mo Bible mo, nagpapasalamat tayo sa ating mga kingdom builders. Alam nyo mga kapatid, pinagpe-pray natin na tayo ay magkaroon na ng sarili na worship center. Kaya
Patuloy kaming nagpe-pray para tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon. Salamat po sa mga kingdom builders, sa mga lahat na nagbibigay sa pagtatayo ng kanyang sanktuaryo. At dalayan ko yung mga promises, yung mga pledges natin sa Diyos, tuparin natin. Let us keep that in mind. The Lord, may promise ako sa iyo that you bless me, Lord, para patuloy kong magampanan at makasunod ako sa pagbibigay sa sanktuaryo, sa pagtatayo ng templo. And one day, makikita natin that building will rise up in Jesus' name. At ganun din, kasabay nito ang buhay ng mga kingdom partners natin sa inyong pong pagbibigay. Pagpapalain talaga tayo ng Diyos. Amen. Tayong lahat. Kaya niya sa ating comment section yung Gcash number para sa mabilis sa pagbibigay natin. May dumating na blessing, di ba? Nung Sunday, pinag-pray natin that the Lord will bless us. Pagyayamanin niya yung mga taong mapagbigay. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon, pagyayamanin kayo. Tayong lahat. Salamat sa Panginoon sa buhay ng Sister Hansel Blancas. Salamat sa mga kapatid natin, no? Praise the Lord na patuloy na nag-share kay Tit Ninong Zoilo and Ninang Ellen Escobar. Good evening sa inyo. Ibati natin ang mga taga-Taguig. Ayan, kay Daddy Frank and Mami Lina, mapagpalang gabi. Tuloy lang tayo sa pagtatag. Tuloy lang tayo sa pag-share ng Word of God, mga kapatid. Basahin na natin ang salita ng Diyos para sa ating lahat, no? Genesis chapter 1, verse 1-3, Tagalog. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Manalangin tayo. Aming Ama, Diyos, Panginoon, na nasa langit. Kami nagpapasalamat sa iyo. Malapit kami sa iyo sa pangalan ni Jesus at sa pangyarihan ng Espiritu na kami ay pagpalain mo ng iyong pagsama. Ibus mo sa amin ang karunungan na nanggagaling sa iyo. Maunawaan namin ang mabuting balita, ang plano mong magaganda sa aming buhay. Maaaring ang buhay namin ay nasa kadiliman. Wala kaming direksyon, wala kaming plano at kahulugan na nalalaman, Panginoon. Maaaring walang layunin ang aming pamumuhay. Kaya, Panginoon, kami ay narito ngayon. Nasa iyong harapan lumalapit ng iyong grasya, ng iyong habag. Pagpalain niyo kami, Panginoon. Maunawaan namin ito. Hindi lamang kami manood, makinig, kundi maging buhay namin ang iyong salita. Salamat po sa pagpapala, sa pagbasa ng salita mo. Pinagpapala mo sa aming mga puso. Makita ito sa aming mga buhay. Muli ang panalangin, Lord, ikaw ay magturo, mangaral, o ay mangusap. Kami lahat ay makikinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord and glory be to God. Salamat sa Diyos sa buhay sa ating mga kapatid for joining us sa ating OPM online prayer meeting. Mondays to Fridays, 7 hanggang 8 sa Pastor Ruban ng Jesus Coffee Church. Series break muna tayo. Praise the Lord. Ang ating pag-uusapan is Gospel in Genesis. Yung word na gospel, ito ibig sabihin niya very simple lang. Ayan. It means good news or magandang balita. No? Na ang ating Panginoon Jesucristo nung kanyang pagdating, ito ay isang magandang balita sa atin. That's why when we share the gospel, when we share the good news o ebanghelyo, dapat meron tayong nagumapaw na kagalakan kasi we're not bringing bad news. We are bringers of the good news of the Lord Jesus Christ. Ayan. Alam nyo, pag naunawaan mong maigi itong gospel, ikaw ay taong punong-puno ng pag-asa sa buhay. Sa panahon na kahit may mga problema, may pagsubok, minsan nga nagkakasakit, kinakapos, nagkakaroon ng mga matitinding mga suliranin. Pero kapag alam mo yung gospel, yung mabuting balita, punong-puno ka pa rin ng pag-asa. Ngayon, itong gospel ay hindi lamang matatagpuan sa New Testament. Mismo sa pagsisimula ng Bible, ng aklat, sa sisimula ng lahat ng paglikha ng Diyos, ito, makikita natin yung gospel in these 3 verses. In the book of Genesis. Kaya alam mo, may message na agad doon eh. Pag binasa mo, makikita mo agad, wow, good news to. Pwede ko ba i-share sa iyo yung good news? Yung gospel, yung pinaniwalaan nating balita na maganda. Pero itong gospel na to, hindi siya magiging good news
kapag hindi mo alam una yung bad news. Actually, may bad news muna. Para mas ma-appreciate mo yung good news, kailangan malaman mo muna yung bad news. Alam nyo ang bad news, tingin ka rito, tayong lahat makasalanan. Tayong lahat nagkamali. Alam mo, dahil galing tayong lahat kay Adan, tayong lahat ay merong namanang kasalanan. Dumating tayo sa mundong ito, meron na tayong bit-bit na kasalanan. At yung kasalanan na yun, yung sin nature, is very bad news. Why? Because kahit ayaw mo magkasala, nagkakasala tayo. Kahit hindi mo nga pinaplano na gawin ng isang kasalanan, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. That's bad news. But, you know, number 2, what's the really bad news? Really bad news is because we are sinners, we cannot go to heaven. Hindi tayo makakarating sa langit. Bad news yun, kapatid. Paano na yung mga namatay nating mahal sa buhay? Kaya mga tao ay takot. Ang mga tao ay talagang ayaw pang mamatay. Kinakabahan, di alam kasi yung mangyayari. Tika, langit papunta ko? Because in our hearts, in our minds, alam natin na this life is not temporary. We have life after death. There is life after death. We cannot go to heaven. Bakit? Makasalanan tayo eh. Sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of God's glorious standard. Lahat tayo nagkasala. That's really bad. That is a bad news for all of us. Kahit gaano ka ka-cute, kahit ano pa ang profession mo, kahit napakarami mong ginawang kabutihan, makasalanan ka pa din. And what's the really horrific news is sinners will go to hell. Not just liars, but sinners. Ito yung bad news talagang matindi. Lahat tayo, eternal damnation. We will experience the full wrath of God. Yung galit ng Diyos sa kasalanan, ibubuho sa atin. Susunugin, pero hindi masusunog. Masasaktan, pero hindi mamamatay. It's all pain and torment in hell. All the sinners will go to hell. Eternal damnation. Hirap. Wow. Napakasama pala ng balitang yan. Talaga. Dahil yan sa kasalanan. Yan man ang galing yung kasalanan yan. Ni-introduce siya ni Satanas eh. Diba? Nung nagkasala si Adan, si Eva, ayun, pinasa na rin sa atin. Lahat na tayo ngayon makasalanan. That's bad news. But you know what is the good news? Ito yung mabuting balita. Yung good news. Ang Panginoon mahal niya tayo. Ang Diyos mahal niya tayo. Hindi niya hahayaan na tayo'y sunugin lang sa dagat-dagatang apoy kasi hindi naman tayo nilikha para doon. Ang dagat-dagatang apoy, ang impyerno nilikha para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Ngayon si Satanas nagsasama lang ng mga tao na naniniwala, dinadaya niya. Pero ang Panginoon sabi niya, hindi ako papayag. Sobra ko kayong mahal, kaya isinugo niya yung kanyang bugtong na anak. He sent His only Son, Jesus Christ, to save us. Alam mo ang good news dito, yung kasalanan natin na magdadala sa atin sa impyerno. Listen, yung bubuhos na si Jesus ang tumanggap. Lahat ng pasakit, hirap, tinanggap niya yun. Kaya alam niyo, sabi na Isaiah, you read Isaiah 52:53, yung itsura ni Jesus sa krus, hindi na makita kung tao ba yun o hayop. Sa grabing hirap, lasog-lasog yung kanyang katawan. Ganon katindi yung galit ng Diyos sa kasalanan. Ibinuhos niya doon sa sarili niyang anak para sa pag-ibig niya sa atin. Ganon kanya kamahal. Ibig sabihin ng good news dito, bayad na yung kasalanan natin. Yung kamatayan, yung parusa ng Diyos. Alam mo, hindi ka na nga pupunta sa impyerno eh. Si Jesus na mismo bumaba sa impyerno. Pero hindi doon para siya iparusahan. Kundi kinuha niya yung susi ng Hades. Hallelujah. Napagtagumpayan niya ang kamatayan, napagtagumpayan niya na yung kasalanan, binayaran niya na sa krus. That is good news. God has sent His Son to save us. You know what's the really good news? That if you believe in your heart and you confess with your mouth that Jesus is Lord,
that God raised him from the dead. John 1:12, if you believe and receive his Son, the one he sent, you will be called children of God. Itong magandang balita, kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, pinahayag mo na siya ang Panginoon ng iyong buhay, humingi ka ng tawad, kinonfess mo yung kasalanan mo sa Kanya, yung payment of sin, for the sin, yung eternal life in heaven, ibibigay niya sa iyo. You will not suffer in hell. Ang pakaganda, no? Grabe, wow. Ito yung good news. Lahat ng tao kailangan ng balita yan, na marinig. Lahat ng tao kasi makasalanan. Kaya alam mo, ibahagi mo ito sa mga mahal mo sa bahay, sa buhay. There is good news. Lord, wow, yung pala yung ginawa mo sa akin. Ang tindi, no? Grabe. And in these verses, in the first verses of the Bible, Genesis chapter 1, verse 1, 2, and 3, makikita natin dito ang magandang balita ng Panginoon. Makikita natin si Jesus dito. Verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Straightforward. Sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Sa mga thinking ang mundo ay resulta ng Big Bang, isang malaking pagsabog. Kapatid, napaka-imposible. With all these details, design, the beauty of the creation, hindi ito resulta ng sabog. Magpasabog ka ng junk shop. Makakabuo ba ng eroplano yan? Hindi. It's not the Big Bang Theory. There's a God. The Bible tells us that there's a God who creates everything. Heaven and the earth. Nung pasimula pa lang, siya yung lumikha ng langit at lupa. It was created by God. Sinasabi rito, wala pa aksidente. Wala po aksidente. Nung pag binasa mo yan, ibig sabihin, lahat ng nangyari, lahat ng nilikha, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, God rested on the 7th day. Hindi yan tsamba. Hindi yan swerte. Hindi yan biglang nangyari na lang ng aksidente o by chance, siguro by chance, biglang nangyari, nagbangga ng mga planeta, lumikha ng ganito, may biglang malaking pagsabog. No. The Bible clearly tells us that God created the heaven and the earth. Alam niyo, kapag naiintindihan mo ito at naniwala ka na merong Diyos na lumikha ng lahat, who created the heaven and the earth, kapag wala kang masyadong problema sa paniniwala mo na may Diyos na lumilikha, makita mo yung kanyang kapangyarihan na napakadakila. Kapag itong verse 1 na paniwalaan mo lahat na ng mga miracle sa Bible, kaya mo na rin paniwalaan. Wala na magiging problema sa iyo. Kaya mo na rin paniwalaan ng mga milagro, kagalingan, muling pagkabuhay. Kasi syempre, napaniwalaan mo na ang Diyos lumikha ng langit at lupa. Kaya alam mo, kapag naintindihan mo yun at nananampalataya ka, do you believe that there's a God who created the heaven and the earth? That God is so powerful that He can create something out of nothing. Just speak the word. Ayun yung power ng Diyos eh. Hindi niya kailangan ng materials para gumawa ng bagay. Magkaiba yung create, magkaiba yung made. Yung creation, kumuha siya, wala siyang pinagkuhanan, siya yung pinanggalingan. Yung made, if you made something, you have to get something. Diba? Para magawin mo yun. Pero create, iba yun. You're creating, you're creating something out of nothing. Yun yung power ng Diyos natin. Kaya alam mo, alisin mo na yung idea sa isip mo na may aksidente. Na yung buhay mo, aksidente. Yung magulang ko, yung tatay ko, maaga lang nag-asawa, aksidente lang ako. No! Your life does not happen by chance. Even your situation, even the fall of man. Nung nagkasala ang tao, hindi ito aksidente sa paningin ng Diyos. Alam ito ng Diyos na magkakasala si Adan. Yung pamumuhay natin, yung existence natin, alam ng Diyos. If you're listening and watching tonight and saying, parang, ano, God is speaking to you. Maybe parang, bakit nangyayari sa akin to? There's a God who knows everything. He is sovereign. He is in control. Alam ng Diyos ang lahat sa atin. Alam ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. There's a God who sees us, who creates everything. Kaya ka nabuhay ngayon, hindi yan tsamba.
Hindi aksidente, hindi yan resulta ng kamalian. No, God does not gamble. He's a creator. He plans and He do it not by chance, but He makes a decision. He wants to do it. He creates everything. Amen? Yun ang Diyos natin. In verse 2, the earth was formless and void or away. Sabi sa Amplified Bible. When God, the beginning, God created the heaven and the earth. In verse 2, the earth was formless and void or away and emptiness. And darkness was upon the face of the deep, primeval ocean that covered the unformed earth. Alam niyo yung earth dati, wala naman talaga siyang lupa. Talagang tubig lang siya. Puno talaga ng tubig yan. Yun yung earth. Sabi ron, it is void or waste and formless. Di ba, alam niyo yung Genesis 1 verse 3? And God said, let there be light, and there was light. And then yung creation, dumating, kaganda, di ba? Bago dumating yung word, bago dumating yung light, di ba? Bago mag-speak si God, let there be light, and there was light. Nagkaroon ng order lahat eh. Bago dumating yon, yung word of God, sabi yung earth, formless, void, waste, empty, and darkness. Tingin ka rito, alam mo, nakita ko buhay natin dito. Kapag wala tayong salita ng Diyos, kapag hiwalay tayo sa Diyos, our life will be formless. Without God in our life, walang hulma ang buhay natin, walang form. Without God in our life will be nothing. Walang buhay. If we will live a life apart from the Lord, your life, our life will be in darkness. Alam mo, sa dilim, nangangapa ka, di mo alam kung saan ka pupunta. It's a waste. Walang halaga ang buhay na wala ang salita ng Diyos. Kapag walang liwanag, walang halaga. Life will be empty, sabi ng Amplified. Emptiness. Nasaan mo na ba yon? Walang laman ang buhay. Ibig sabihin, pag walang laman, wala kang makitang kahulugan, walang layunin, walang dahilan. Na kahit na lahat naman nasa iyo, may sasakyan ako, may kumakain kami ng masasarap, wala naman ako sakit, ayos ang buhay ko, may maganda kaming bahay, may kondo ko sa ganito, may property ako sa ganito, nagagawa ko yung passion ko, nakakapag-travel ako, hindi masasama yung bagay na yun. But if you live your life without God, you will end up empty. Your life will be a life that is a waste. Para saan ang buhay mo? Anong kahulugan ng paglikha ng Diyos sa iyo? Anong dahilan bakit ka humihinga? Without God, our life will have no meaning. And if life has no meaning, it has no purpose. And if it's that has no purpose, why live your life? Kaya yung iba, nag-end up na ayaw na nilang mabuhay eh. Yung iba, ano bang purpose ng buhay ko? Ayaw na nilang mabuhay. Bakit? Because they live a life that is apart from the Lord. They're experiencing a life that is a waste, empty, and darkness. Ito yung buhay na wala sa Diyos. Ito yung buhay na nangyari dahil sa kasalanan. Di ba naalala niyo si Adan, si Eva? Sabi ni Lord, huwag niyong kakainin tong puno sa gitna. Pero kinain pa rin nila yung bunga sa nagbibigay ng karunungan, ng kalaman at sa mabuti at masama. Kinain pa nila, ginawa sila. Sabi ni Lord, you will die. You know the word death, die means? It means separation. It means separation. Yung kamatayan. Di ba kapag may namamatay sa mahal sa buhay natin, nahihiwalay sila sa atin. Ganon din yon. When we have disobeyed the Lord, when our first parents disobeyed God, they are separated. Relationship, they are dead. Humiwalay sa Diyos. That's why we're in darkness, we're empty, our life is a void, it's a waste, it's formless. Kita mo, no? Yan ang gawa ng kaaway, kasalanan sa buhay natin. Wala tayong direksyon, wala kasi tayong makitang liwanag. Yan ay resulta ng kasalanan, kamatayan. Pero ang sabi rito sa verse 2,
the Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. Na kahit na ang buhay natin, walang form, darkness, pero nandun yung Espiritu ng Diyos eh. It's hovering. Alam mo, hovering like a storm, umiikot yan. Parang, yung brooding, ibig sabihin ng ginamit na word na moving, it means parang yung agila na nililimliman niya yung mga itlog. Di ba? Na yung mga inahin niya hanggang sa ma-hatch yung eggs. Ganun yung paglimlim ng banal na Espiritu sa atin. Ganun yung paggabay ng Panginoon sa atin. That the earth will be transformed into something that is wonderful, beautiful, but only through the work of the Holy Spirit. And dito makikita mo na yung Trinity. Yung una, yung God. Diba? Nagpakita, God, the beginning, God. The word there is Elohim. Yung Elohim, plural yan. Hindi yan singular. Nasa plural form. Ibig sabihin, hindi lang siya isa. Plural. Tatlo, but one God. Three beings. Three persons, but one God. Ito, makikita natin, pinakilala yon, the Holy Spirit. Alam niyo yung buhay natin, kapag wala ang pagkilos ng banal na Espiritu, our life will be formless, without purpose. Pero sinasabi doon, alam mo, napakaganda nito. Kasi yung verse 3, alam niyo na yun eh. Sabi doon, and God said, let there be light, and there was light. Bago dumating yun, ando na yung Holy Spirit. Ando na yung gumagabay na yung Holy Spirit. Na, even in the dark moments of our life, even our life is without purpose because of sin, even our life has no meaning because we have turned away from the Lord, the Holy Spirit is there. God is moving. The Spirit of the Lord, binabantayan ka. And I can go back into my life na tinalikuran ko ang Diyos. Maring ikaw nanonood, nakikinig ka na experience, Pastor, tinalikuran ko ang Diyos. Nireject ko ang Diyos. Ang dami mga invitation sa akin. Nagre-rebelde ako sa Diyos. But you know, because God chose you, the Holy Spirit is brooding over you. His hovering is moving in your life. Even we do not see anything that is happening in our life, alam natin na may Espiritu na kumikilos. Because God loves us. He has great plans for us. Even in the darkest moments, even when our life is meaningless, the Holy Spirit is never leaving us. His eyes is on us. He's watching us. He's watching us with protection. He's moving in our life. Kahit makasalanan tayo, totoo, hindi niya tayo pinabayaan. Sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng ating pagkukulang at pagkakasala, nandun pa rin yung Espiritu. Kita mo? Ginagabayan eh. Sabi rito, bago pa rin dumating yung verse 3, di ba? Parang, without the light, alam natin yung light na yun eh. Bago yung Genesis 1:3, kasi yun yung sumunod na verse, yung light na yun yung nanggaling yun saan? Sa Word. In Genesis 1 verse 3, sabi rito, then God said, nagsalita ang Diyos, let there be light, and there was light. So ano yung pinanggalingan ng light? Yung salita niya. Pinakilala yung third person in the Trinity, yung Word. Yung una, the Father, God. Yung pangalawa, yung Holy Spirit, the second person. And the third, yung person in this text, yung Word. Intindihan nyo, yung Word. Tandaan mo, tingin ka rito. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung salita sa nagsalita. Di ba? Sa mga anak ko, Dad, sinabi mo eh. Pag sinabi mong totoo, ikaw, Daddy, totoo ka magsalita, di ka nagsisinungaling eh. Kapag sinabi mo totoo yun. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Yung Diyos, yung kanyang salita, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Diyos din yung salita. Intindihan nyo? Yung Espiritu ng Diyos, hindi mo pwedeng paghiwalayin sa Diyos. Kasi Espiritu yun ng Diyos. We explain it this way, parang yung araw. Yung Trinity, maintindihan mo, parang araw eh. Yung araw, araw yun. Sun. Yung liwanag, ang tawag doon, liwanag, sinag ng araw. Pag naramdaman mo yun, init ng araw. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Iba-iba lang yung kanyang
yung person, yung pag-touch sa atin. Kita mo, di ba? Source, yung light, at yung feelings, nandoon. Sabi rito, Genesis 1:3, God said, let there be light. So, ibig sabihin, yung pinanggalingan ng liwanag, isalita. Ito yung buhay natin. Kapag wala tayong salita ng Diyos, kapag hiwalay tayo sa salita ng Diyos, nabuhay tayo sa sarili nating kalooban, your life will be formless. Your life will be a waste. Your life will be empty without God's word. Ito yung earth, void. It's a waste. Walang gamit, hindi maintindihan. Yan ang buhay ng mga tao. Yan ang naging buhay ko noon nung wala akong salita ng Diyos. But you know the good news? Our life can have form. Our life can have meaning. Our life can have purpose when we understand the Word of God. Kailangan natin ng salita ng Diyos. At nung sinabi ng salita ng Diyos, let there be light, and there was light, hindi ito yung araw. Hindi ito yung buwan na nagbigay ng liwanag. It was the light, the glory of God na nagbigay ng order, na nagbigay ng beauty. Yung liwanag na sinabi ng Diyos, let there be light, hindi ito yung araw. It was the glory of God. It was the wisdom of God. It was God's power, God's light, who gives order, beauty in His creation. And then, sunod-sunod na, doon na nakita yung kagandahan ng paglikha ng Diyos. And the first step from chaos to order in our life na punong-puno ng kaguluhan, kadiliman, gusto magkaroon ng order yung buhay mo? Gusto mo magkaroon ng meaning? Gusto mo magkaroon ng kapunuan? You're not empty now? Is to bring that light that comes from the Word of God. Alam mo, itong salita na ito, kapatid, nagpakilala to in the beginning of the Gospel of John. Same din, John chapter 1. Before the world began, in the beginning was the Word. In verse 1. And the Word was with God. And the Word was God. Napakalinaw, no? Connecting Genesis, New Testament Gospels. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sabi sa verse 2, He was with God in the beginning. Nandun na siya. Etong Trinity, nandun na. God the Father, the Word, the Holy Spirit. Yung Word na yun, yung Son, si Jesus Christ. Mamaya, sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Sabi dito sa verse 3, everything was made through Him, and nothing was made without Him. Lahat daw ng nilikha ay nilikha sa pamamagitan niya. Ano yun niya? Yun yung Word, di ba? God said, let there be light. And God said, yung mga plants, yung mga waters, yung mga lights, sun, moon, the stars, God said, nalikha yun sa salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa John 1 verse 3, everything was made through Him. Yung Word of God, creative power meron yan. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, may creative power. Nakakalikha siya ng something out of nothing. Yung Word ng Diyos. Yung Word natin, hindi. Yung Word ni Lord yon. Okay? Kaya kapag sinasabi mo yung Word ni Lord, yun yung merong creative power. Intindihan mo? Hindi siya positive declaration. It is God's Word. And nothing was made without Him. Wala daw malilika kung hindi dahil sa salita. In Him, there was life. Kaya yung formless, yung waste, yung void na creation, na nawala, na buhay natin dahil sa kasalanan, magkakaroon ng buhay because of the Word. And that life was a light for the people of the world. Wow. Yung buhay na yon ay liwanag. And the light shines in the darkness. And darkness has not defeated it. Sino ba yung Word na yon na nagbigay ng liwanag na hindi kayang gapiin ng kadiliman?
Sino ba yung word na yon na kasama pa ng Diyos nung pasimula pa? Na sinasabi na nandun na siya nung pasimula pa at sinasabi na yung word na yon ay Diyos. Sino yun? Jesus Christ. When Jesus Christ says in John 8 verse 12, it's the same. He said, I am the light of the world. That whoever follows me will never live in darkness. They will have the light that gives life. If you're listening and watching tonight and you're saying, oh, yung buhay ko walang kahulugan. Walang liwanag ni Kristo. Sabi ni Jesus, follow Him. He's the light of the world. And that light will give us life. Maybe your life is empty. Maybe your life is without purpose and meaning. And this is the gospel. Because of sin. Ito yung naging buhay natin. But the good news is, God sent His Son to this world. His only Son. Jesus Christ. And if you receive Him, sabi niya, follow me, you will receive that light. You will receive that life. Your life will have form. Your life will not be void. Your life will not be empty. It will have purpose. It will have meaning. It will have life. Receive Him to your life. Amen? Samahan mo ako sa panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Maybe you're listening today, oh, pastor, gusto ko tanggapin si Jesus. Kilala ko si Jesus, pero gusto ko siyang tanggapin sa buhay. Naamin ko, patay ako dahil sa kasalanan. Marami akong pagkukulang, marami akong kamalian, kalabisan, pero ngayon binibigyan ka ng pagkakataon. Tanggapin natin sila. Samahan mo ko sa prayer, galing sa puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Lord Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko ang aking mga pagkukulang, kalabisan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Bigyan niyo po ako ng buhay at liwanag, kahulugan at magandang layunin. Salamat po sa banal na Espiritu na gumagabay sa akin. Manahan ka sa akin. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa prayer na yan, napakaganda. Pinatawad ka na ng Diyos. You see, God has good plans for you. Plans to prosper you, not to harm you. It's great plans for you. Kaya alam nyo, kailangan natin yung word. Maybe your life is formless, empty, void, it's a waste. But you know, right now, the good news, His Word will give us clear direction. His Word will give us light and life because He loves us. Kaya alam mo, simulan mo na. Open your Bibles bago ka magbasa, mag-pray ka. Umatin ka sa mga gawain natin. Lagi kang makinig ng mga salita ng Diyos. Makikita mo, magkakaroon ng kahulugan at makikita mo yung magagandang plano ng Panginoon. Mangyayari yan sa Jesus is the Word of God. Dahil si Jesus nasa iyo na, the Holy Spirit is in you, He will guide you to the truth. Kailangan mong gawin, hindi lang makinig, hindi lang magbasa, mag-aaral, kundi ang pinaka-importante sa lahat, yung pagsunod natin sa tinatanggap nating salita galing sa Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon. Congratulations! Pinatawad ko. And right now, God is giving you a fresh start, a new beginning. Balik tayo sa Bible. Go back to the Word of God. Read the Word at makikita mo yung magagandang plano ng ating Panginoon. In 5 minutes, magpe-pray pa tayo one more time bago tayo mag-end. Let us close our eyes and bow our heads. But let me pray for you. Heavenly Father, we thank you. We bless you for your Word. Napakaganda, Lord. In these 3 verses, yung magandang mong plano sa buhay namin, kitang-kita agad. And thank you, Lord, dahil sa liwanag mo, sa salita mo, inalis mo kami doon, binago mo yung magulo naming buhay. Inaayos mo at patuloy mong inaayos. Yung buhay na walang kahulugan, binigyan ng kahulugan. Yung walang laman, binigyan ng laman at nag-uumapaw pang ha.
It's all because of your word. All because of Jesus. That's why I give you glory and honor, Lord. Salamat po sa pagpapala. Help us to go back and give us the desire in our heart to read the Bible, to live according to your word. Empower us. Sa mga new believer, Lord, sa nagsisimula pa lang sa journey nila, samahan niyo po sila. Help them to find a spiritual family who will lead them and guide them and feed them with the words of Jesus Christ. Let them be established in a church, planted in a church, that they will grow there. Maraming salamat, Panginoon. And tonight, we just want to give you praise and honor sa mga kapatiran namin na patuloy na sumusunod sa iyo. Help us to be a light into this world through the power of your Holy Spirit. Dinadalangin namin yung mga kapatid namin na mag-undergo ng operation. Pinagagaling mo na sila. Success ng kanilang operation. Provision. Peace. Inalis ang takot. Pangangamba. Maka-recover ng mabilis. Salamat po, Panginoon. Hinanda mo na ang lahat. Alam mo lahat sa aming buhay. Kaya magtitiwala kami sa iyo. Wala aksidente. Kaya, Panginoon, itong mga problema, pagsubok, suliranin, mga pasanin namin, Lord, alam namin, mapagtatagumpayan namin kasi tapat kang Diyos. Ikaw ang lumikha ng lahat eh. Kaya kaya mo kaming tulungan. Ika'y naghihimala, nagpapagaling, kaya magpapagaling ka sa mga may sakit. Sa mga sinabi ng doktor na ito yung kanilang kondisyon, sa mga bad medical report, in the name of Jesus, you have the final say. Because you are the creator of heaven and earth. You are the source of every life. Kaya Panginoon, salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for healing. Thank you for miracles. Thank you for protection. Sa mga kapatid namin na dumaranas ng kadiliman sa kanilang buhay. Panginoon, alam namin ang banal na Espiritu mo nandun, gumagabay pa rin. Hindi mo sila pinababayaan, hindi mo sila iiwanan. At darating ang araw, makakasama namin sila sa liwanag. Darating ang araw, makakabalik sila sa liwanag dahil sa iyong Espiritu. Tatagpo ang kanila. Lord, ang salita mo, ipahayag mo sa kanila. Gumamit ka ng mga tao para magliwanag ang kanilang buhay. At maranasan nila ang buhay. Tunay. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala ng salitang ito. Salamat sa kagalingan, sa kapayapaan. Binibigay mo sa amin na kahit kami mga problema, we have peace. Be still and know that you are God who created heaven and earth. You are mighty and powerful, who can do all things. Well, nothing is impossible to you. You can do everything, Lord. We thank you and we bless you, Father. Hallelujah. Let this word build up, increase, and encourage us to believe more and pray more, experience more. Thank you, Father. Thank you, Jesus. All of this, God, we are receiving, we're believing in the mighty and powerful name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos sa buhay. Gospel in Genesis. Salamat sa Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Na-bless ka ba sa mensahe ng Panginoon? Glory to God. Tinanggap nyo na ba yung salita ng Diyos? Yung pangako niya? Nanalangin ka ba kasama natin? Receive mo na yung prayer, yung answered prayer. By faith, tanggapin na natin. Declare mo na, I receive in Jesus' name. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin. Sa mga nag-share, nag-tag, salamat sa buhay. Salamat din sa ating mga faithful kingdom partners. Salamat sa mga patuloy na nagbibigay sa gawain ng Panginoon, supporting us in the ministry. And just sa comment section natin, Gcash natin sa ating mga love, support, and giving, and gifts to our Lord. Mas mabilis kasing pagbibigayan. Even nasaan ka mang lugar, ikay talagang pinagpapaala ng Panginoon. We encourage you to just go back to God and Lord, give you praise. We'll give to your kingdom. Amen? Tinanggap niyo ba si Jesus sa buhay niyo bilang Panginoon at tagapagligtas? Congratulations. Yung buhay mo may kahulugan sa Panginoon. May dahilan bakit ka humihinga. May magaganda siyang plano sa iyo kasi anak ka ng Diyos. Tinanggap mo kasi si Jesus. Amen! Salamat sa Panginoon. Kaya sabay-sabay tayo. Declare natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Power's in you! Messiah! Maraming salamat sa join mo dito sa ating OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays
7 to 8. Ako si Pastor Ban ng Jesus Coffee Church. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Bukas, Huwebes, abangan natin si Brother Eugene at syempre ating Friday OPM, Brother Jonar. Maraming salamat sa panonood sa darating na Sunday. Online po tayo, ha? Kita-kita tayo at meron tayong cell group pagkatapos ng ating gathering. God bless you. Have a great night. See you again. Bye.